Katrivias, napansin nyo ba? Lahat ng bansa may utang, kahit ang pinakamayaman tulad ng Amerika at Japan. Akala natin kapag mayaman, wala ng problema sa pera. Pero sa totoo lang, mas komplikado ang kwento. Ang utang ng bansa ay hindi laging masama. Madalas, ito ay strategy para sa pagunlad. Isipin nyo ang bansa na parang pamilya may budget, may kita mula sa buwis, pero madalas, mas malaki ang gastusin. Kapag kulang ang kita, nagkakaroon ng budget deficit, kaya kailangan mangutang. Ang national debt ay kabuuan ng lahat ng inutang ng gobyerno sa pagdaan ng panahon. Hindi ito parang personal loan na pang-shopping. Kadalasan, ginagamit ito para sa malalaking proyekto, tulad ng highway construction site, workers building road, aerial view of new roads, kalsada, tulay, at hospital. Infrastructure projects ang madalas na dahilan, parang investment para sa future. Kapag may krisis, tulad ng pandemya o kalamidad, kailangan din ng gobyerno mangutang para sa ayuda at recovery. Sa ganitong paraan, ang utang ay nagiging lifeline ng bansa, pero mahalaga ang tamang paggamit ng utang ang susi. Hindi ito palaging masama, depende kung saan napupunta. Kaya kahit mayaman, baon pa rin sa utang dahil ito ay bahagi ng paglago at survival. Sa susunod, alamin natin kung saan galing at saan napupunta ang perang inuutang ng gobyerno. Kanino nga ba umuutang ang gobyerno? Tatlong pangunahing sources: domestic, foreign, at international institutions. Una, domestic borrowing. Nanghihiram ang gobyerno mula sa mamamayan at kumpanya sa bansa sa pamamagitan ng bonds at treasury bills. Pangalawa, foreign borrowing. Utang mula sa ibang bansa, kadalasan para sa specific projects tulad ng railway o power plants. Madalas, may kasamang kondisyon ang mga foreign loans, tulad ng paggamit ng teknolohiya o contractors ng nagpapautang na bansa. Pangatlo, international financial institutions tulad ng World Bank, IMF at ADB, nagpapautang at nagbibigay ng technical advice. Saan napupunta ang perang ito? Malaking bahagi sa infrastructure, tulay, kalsada, paliparan. Malaki rin ang napupunta sa social services, edukasyon, kalusugan, at ayuda. At siyempre, bahagi ng utang ay ginagamit pambayad sa mga dating utang. Tinatawag itong debt servicing. Parang pag-roll over ng credit card debt, pero sa mas malaking scale. Ang mahalaga, ang perang inuutang ay dapat mapunta sa mga proyektong may tunay na pakinabang. Kung hindi, lalong mababaon sa utang ang bansa. Kaya dapat nating bantayan kung paano ginagamit ang inuutang na pera. Sa susunod, pag-usapan natin masama ba talaga ang national debt. Ang national debt ba ay laging masama? Hindi, depende kung paano ito ginagamit. Good debt kung napupunta sa proyektong nagpapalago ng ekonomiya, tulad ng airports o infrastructure na nagbibigay ng trabaho at kita. Sa ganitong paraan, ang utang ay investment na may balik. Bad debt naman kung napunta sa korupsyon o walang kwentang proyekto, pera na nawala, pero utang pa rin ang babayaran. Ang debt to GDP ratio ang sukatan kung gaano kalaki ang utang kumpara sa ekonomiya. Hanggat manageable ang ratio, hindi pa problema ang utang. Pero kapag lumobo, pwedeng bumaba ang credit rating ng bansa, tumaas ang buwis, at bumagal ang ekonomiya. Sa pinakamasamang kaso, pwedeng mag-default ang bansa, matinding krisis ang resulta. Parang personal na utang, okay lang basta kayang bayaran. Ang susi ay maingat na pamamahala at tamang paggamit ng utang. Hindi utang ang kalaban, kundi maling paggamit nito. Kaya dapat laging may transparency at accountability. Sa huli, ang utang ay pwedeng maging tulay sa pag-unlad o balakid kung mapapabayaan. Posible bang maging debt-free ang bansa? Sa teorya, oo, pero sa realidad, halos imposible. Kahit mayayamang bansa, may utang pa rin. Dahil ito ay tool para mapabilis ang pag-unlad. Ang goal hindi zero debt, kundi sustainable at maayos na pamamahala ng utang. Isipin ang utang na parang apoy. Kapag ginamit ng tama, nakakatulong. Kapag napabayaan, nakakasunog. Kung mapupunta sa tamang proyekto, ang utang ay daan sa kaunlaran. Pero kung sa korupsyon o walang kwentang bagay, ito ang magpapalubog sa atin. Ang utang ay parang gamot, kailangan, pero dapat tama at gamit. Gobyerno ang doktor, dapat mapagkakatiwalaan at may sapat na kaalaman. Bilang mamamayan, karapatan nating malaman kung saan napupunta ang inuutang na pera. Maging mapanuri at magtanong, dahil tayo rin ang magbagbayad nito. Ang kinabukasan ng bansa ay nakasalay sa tamang pamamahala ng utang. Knowledge is power. Ang utang ay hindi lang numero, kundi kwento ng ating bayan. Hanggang sa susunod na paglalakbay sa mundo ng kaalaman, dito lang sa Matanglawin. Salamat,
Katrivias.